Senator Lito Lapid ang Supremo para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay. Paano ba kasi nabanggit ang pangalang Lito Lapid? Saan ba nagsimula? Saan ba nanggaling, Senator? Dahil siguro po anak ako ng Porac. Tiga Porac po ako. Yun po siguro ang niniugnay sa akin. Dawit na, basta tiga Porac, Pampanga, hindi po namin alam. Itong vloggers na ito, hindi ko alam kung saan niya kinukuha at hindi ko po kilala. So itong vlogger na ito, wala kayong personal na pagkakakilala sa bawat isa. Kumbaga parang estranghero, itong vlogger na ito. Lalaki ba ito, babae? Go. Hindi ko po alam po lalaki, pero ano po, hindi ko siya kilala, hindi pa ko nakita. Hindi ko po alam kung anong personal yung kagalit sa akin eh. Nasabi ko nga sa kanya, hindi bali magalit ka sa akin, huwag ka lang maingit eh. Para bang pata lumabong na senador eh. Ba't naman ako sa dami-dami namin senador, pati sinisingle out niya ako. Ako lang tinitira niya. Ang dami naman may mga senador naman diyan na meron din po probinsya nila. Hindi naman nila nabanggit. Alam mo po yun siguro, ayok na lang banggitin. Sino yan? So, gusto ko manggaling na rin sa inyo, Senator Lito Lapid. Sa tingin nyo, merong nasa likod ng vlogger na ito para, alam mo, nasiraan lalo, nalalapit na yung halalan sa 2025. Senator Lapid. Oo nga po, ayoko pong magkaroon ng malisya na merong nasa likod ng vlogger na ito na politiko. Na kapwa ko senador o local man o ano man yan. Wala naman po yun eh. Sabi ko nga, ba't sinisingle out niya ako? Ang dami-dami senador. Sana wala pong malisya sana yon. Sana walang senador na nasa likod dito. Wala na pinatitira nila ako. Pero wala namang parang nagpahiwatig, nagparamdam yung vlogger na parang gusto lang niya manghingi ng pang whiskey o pang brandy sa'yo. Meron akong bata na parang gusto niya makipag-usap at parang kailangan daw may bayad. Minsan, sabi niya, dapat sa Zoom na lang kami mag-usap. Sabi ko, mahirap naman sana. Maghirap man na magmura, pero napakatarantado naman yun. Kaya gagawin ko yun. Ano ako? Magandang umaga, Mr. Lito! Pogo, Lapid! Well, Mr. Lito Lapid, paano mo masasabi ngayon na ako'y nanghingi ng pera sa iyo? Nung una, sinabi mo hindi mo pa ako nakilala, hindi mo pa ako nakita. Asan ang ebidensya mo, Mr. Lito Lapid? Pera-pera lang kasi ang laban ng buhay mo eh. O kumita ka, ilang ng mansion mo, sa Porac pa lamang, ilan na ang mansion mo dyan? Porac, Pampanga. Yan na sa Argyle City, may mansion ka rin dyan. Dyan sa Amerika, may dalawa kang mansion. Na ang mansion na yan sa Amerika po ay ginamit pa ng misis mo na pangpiyansa doon sa kaso niya sa Amerika dahil nahuli yung asawa mo na si Marisa Tadeo Lapid na nagbitbit ng $40,000 doon sa Amerika at nasintensyahan siya. Ngayon, ito na naman ang lupa na mga magsasaka dyan sa Porac, Pampanga ay, di ba tinulungan mo yung nang-agaw ng lupa na mga pamilya Cruz na pinangungulahan ni Mr. Roberto Pert Cruz na siyang presidente ng Pert Realty Corporation at siya rin presidente ng Victoria Tourism Park Corporation na kung saan ito nagpapatakbo ng tinatawag na exclusive subdivision na Royal Grand Palazzo. So ngayon, kung gano'n kayo kasama, paano mo ngayon, ano ngayon ang ebidensya mo, Mr. Tulapid, na ako ay nanghingi ng pera sa iyo at kung hindi ka magbibigay ng pera, ayon sa iyong salita, ay sisiraan kita. Ano bang masisira ko sa isang tao? Sira! Sige nga! Ikaw naman na sumira sa sarili mo. Bili ka ng bili, right, left, and right ng mga mansion. Tapos, pinatunayan pa ni Father Ed Panlilio na siya ang sumunod na gobernador pagkatapos ng anak mo at napatunayan ni Father Among Ed Panlilio ang katotohanan na yung probinsya ng Pampanga ng si Father Panlilio ang gobernador ay kumikita ng 1 milyon isang araw. Tapos sa panahon mo nang ikaw ay gobernador, pati si Mark Lapid na anak mo, ay kumikita ang Pampanga ng 30 milyon lamang sa isang taon. Saan ito? Ibig sabihin, sa isang buwan, halos labas lang na 1 milyon kinikita ng Pampanga mula sa Lahar Quarry. At bakit? Paano nangyari na sa panahon ni Father Among Ed Panlilio ay lumampas 1 milyon na kinikita sa isang araw? Hindi naman binago ang pagsingil mula sa kada truck na hakot. Paano nangyari yan? Ikaw, ang blahar na yan, pagputok ng Mount Pinatubo noong June 15, 1991, ay ang daming Kapampangan pinatay yan.
ang daming mga bahay ng mga Kapampangan ang nilubog ng lahar. At naibalik ba yung pera sa kanila? Wala. Ni 5 walang naibalik. Ang mga buhay ng mga mahigit 100 na tayo dahil sa lahar ay hindi na maibalik ang buhay. Pero ikaw pinagkikitaan mo mahigit 1 billion ang binulsa mo diyan sa lahar quarry na yan, Mr. Lito Lapid. O, paano mo ipapaliwanag? Kinita mo ba yan sa pagiging artista mo, yung mga bansyon mo? Ha? I doubt. Kaya ka nga pumasok sa pelikula kasi laos ka na. Laos ka na. Hindi na kumikita ang sa takilya pairangkon mo. Mga talbo, bulok. Oh, kaya ka nga pumasok doon at doon mo kinuha ang ginamit mo pambili na kung ano-ano. Ay, naku, Lito Lapid. Huwag mo na nga gaguyuin ang mga buong Pilipinas. Kung naloko mo ang mga kabalin mo, huwag mo lukuhin ang lahat, ang buong Pilipino. Paano naman, ano naman ang gagawin mo doon sa mga pabahay mo para sa mga guro na hindi na natira ay kwago, mga sira-sira? Ibig sabihin, ang ginagawa mo, nagpapatayo ka ng proyekto, binulsa mo yung pera para at hindi matatapos ang proyekto. Kaya iyan na nangyari. Ang nakatira doon, puro kwago. Nasasayang ang pera ng gobyerno sa ginagawa mo niya, Mr. Lito Lapid. Sabi mo, ako ay nangutong ng pera sa iyo at dahil hindi ka nakapagbigay ng pera sa akin, ay ikaw ay sinisiraan ko. Paano mo mapatunayan na totoo yan? Paano mo mapapatunayan na paniwalaan ka ng mga tao? Sinasabi mo sa kabila namang panig, sinasabi mo na hindi mo ako kilala, na hindi mo ako nakita. So paano ako makapaghingi kung hindi mo ako kilala? Sige, paliwanag mo nga yan. Ang problema sa iyo, pinagpipilitan mo sarili mo na maging senador, wala ka namang alam. Patunayan mo nga, ano ba, Aber, gusto mo pang tumakbo ngayong 2025 na magpapahalal ka ulit, wala ka namang pinakita na nagawa na maganda. Ano ba pa ang gagawin mo maliban sa pagtulog sa Senado, maliban sa pagtatahimik, maliban sa pagiging chairman ng Silencio, Committee de Silencio? Ikaw nga yung chairman ng Amusement and Games and Amusement na siyang in charge sa pagmomonitor ng mga pugo. Ay, hindi ka nga nagpatawag na investigasyon sa pugo. Ano bang klase? Sagutin mo yan muna, Mr. Lito Lapid. At sabihin mo, sinasabi mo, kasuhan mo ko libel. Alright. Kakasuhan din kita ng cyber libel dahil kinikwento mo doon sa isang palabas nitong isang vlogger din na kinukutungan, sabi mo kinukutungan kita ng pera. Kaya kakasuhan kita ng libel dyan, patungkol dyan.